Baligtad. Ganyan po. Sa ilalim po dapat. Hindi po, ano po. Hindi ba pasabit? Amen and amen. Muli, isang pinagpahalang araw po sa lahat. Yan. Kaya po nakaputi kasi first communion ngayon. Joke lang po kasi every first Sunday ay may communion po ang iglesia. Amen? Yan. Maaari bang palakpakan ulit natin si Lord? Tutuloy po natin yung ating pag-aaral. At napakahalaga ng ating inaaral dahil ito yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat pamilya, at sa buhay ng kanyang iglesia. Amen? Amen? Kaya dapat maunawaan natin at sumabay tayo doon sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Nakikita naman natin kung paano nababago yung buhay ng iba, kung paano napagpapala yung buhay ng iba. Kaya ang binigay sa atin ng Lord, enlarge our territory. Palakihin ang ating teritoryo. Muli, yung teritoryo, ikaw mismo, yung buhay mo, teritoryo ng Diyos. Paano palalakihin ang teritoryo ng Diyos sa buhay mo? Nakita natin, may ilang mga kapatid na pinalaki na nila yung teritoryo nila. Umakbang na sila sa paglilingkod. At may mga kapatid na nagsisimulang palakihin yung teritoryo nila. Nagbukas ng mga bagong business. Amen? Kaya makikita natin talagang ang Diyos ay kumikilos. At kailangan makinig tayo, sumunod tayo, sumabay tayo. Kasi kung hindi tayo sasabay, maiiwan ka sa agos. Binubuhos ng Lord ang kanyang pagpapala, binubuhos ng Lord yung kanyang presensya, binubuhos ng Lord na mas marami pang magagandang ibibigay sa atin. Amen? Natapos na tayo ng buong January. Ang bilis, no? Parang kailan lang magse-celebrate tayo ng New Year. Ngayon, natapos na yung January. Natapos na yung mga nag-birthday ng January. May mga mag-birthday na ng February. Amen? Naaral muna natin yung sino ba ang mag-birthday ng February? Yung mag-asawa lang, wala bang hahabol? Parang gusto ko na mag-birthday ulit ng February. Amen? Balikan lang natin yung ating apat na pinag-aralan para makasabay din yung iba. Ang sabi, enlarge our territory.
Paano i-enlarge? Kasi kukuha ka, magbubukas ka, kukuha ka ng bagong teritoryo. Bakit mo ginagawa yan? Para sa Diyos. Dahil trabaho mo na mahanap yung mga kaluluwa na sasamba sa Diyos at mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ano yung gagawin para makuha yung pinapanalangin mo? Maaring iyan ay mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, mga katrabaho mo. Dapat markahan mo. Imamay mo na. Hindi lang sa online selling nagmamay. Halimbawa, yung asawa mo, hindi pa nakakakilala sa Lord. Pray over mo. Imamay na kita para kay Lord. Ibig sabihin, ibinibigay mo na sa Lord yung asawa mo. Lord, sa'yo na siya. Kasi wala kang magagawa kung ikaw lang. Pero kung si Lord ang kikilos sa buhay niya at magbabago ng puso niya, magiging parte siya at magiging teritoryo siya ng ating Panginoon. Dahil naimayin mo na, papalawakin mo pa, nag-umpisa ka sa asawa mo o maaring sa anak mo, isama mo na yung sa lahat ng sinasakupan ng tahanan mo. At pag nasakupan mo na to, lalabas ka na ngayon. Aabutin mo na yung iba pa. Pupunta ka sa ibang mga bahay. Maaring kamag-anak mo rin. Maaring bahay ng mga kumare, kumpare, mga kaibigan. At kung ikaw ay nagtatrabaho, yung lugar ng trabaho mo, i-extend ng Lord ang kanyang grasya at biyaya para sa lahat. At dahil yung tatlo na yan, madali bang gawin? Sa Lord, oo. Pero kung tayo lang, mahirap gawin. Kaya naman, pinag-aralan natin yung mga challenges, yung mga hamon. Meron tayong kakaharaping mga hamon, mga pagsubok. Yung ang mga halimbawa dyan, yung mga kaharian, noong marami pang mga, maski sa bansang Israel, marami silang kaharian. Isa lang nung una, tapos hinati ng Lord. Naging dalawa yung kingdom sa Israel na pinangungunahan ng hari. At ang panawagan sa kanila ni Lord, sakupin yung mga lugar ng kaaway. Sakupin ang kining, ang lugar ng mga kaaway. Bakit? Kasi kasama yun doon sa ibinigay ng Diyos na covenant kay Abraham. Biruin mo mula pa sa panahon ni Abraham, ang sabi niya, I will make you the fathers of many nations. Ibig sabihin, hindi lang natapos sa Israel, lumabas. Maraming lumabas at ang gusto ng Lord ay one kingdom. Yung one kingdom na yun, na paghaharian ng kanyang anak na si Jesus. Amen? At idudugtong natin dyan, pahirap ng pahirap. Pero, nagiging madali basta kasama natin si Lord. Amen? Ito ang temang dadaanan natin ngayong buwan ng Pebrero. Pebrero ba'y Tagalog o Spanish? Pag Spanish, Pebrero din. Pebrero. Ngayong Pebrero, ang ating tema ay territorial enemies. Bakit kailangan nating alamin na sa lugar na sa pinapasakop ng Diyos, pinapaangkin ng Diyos, merong mga kaaway. At iyan yung mga kailangan nating bantayan
para mapagtagumpayan natin. Muli, yung mga kaaway, hindi yan tao. Madalas, iniisip natin pagkaaway tao. Hindi tao yung kaaway natin. Amen? Kadalasan, ito ay mga sitwasyon. Amen? Doon muna tayo. Hindi muna tayo lalabas doon sa ano bang meron sitwasyon ang mga tao. Ang pag-uusapan natin ay gate. Amen? Ang gate, pinto pa rin. Pinto pa rin sa Tagalog. Ano ang simbolo ng isang gate? Bakit naglalagay ng gate? Naglalagay ng gate para ma-secure. Halimbawa, kung ito ay bahay, ito, katulad ng lugar natin, gated. May bakod, may nailalak na gate para proteksyonan yung nasa loob. Pero yung kalahati noon, yung gate, nagiging barrier. Pag nakalakbay yung gate, makakapasok ka ba kung wala kang susi dyan? Hindi, di ba? Pag nakalakbay yung gate, makikita mo ba yung nangyayari sa loob? Hindi din. Lalo na yung mga gate na matataas. Ako hindi ko makikita kasi maliit ako. Hanggang doon lang sa kalahati ng gate yung tanaw ko. Amen? So yung gate, may symbolism yan pagdating sa spiritual. Nung panahon ng, sa Old Testament, nung panahon ng mga hari sa Israel, ang isang komunidad o isang community o isang kaharian, pinofortify nila yung kanilang walls, yung kanilang gate, para hindi sila mapasok ng kaaway. Dahil pag nasira ang gate, napasok ng kaaway, ibig sabihin nun, magugupo na yung nasa loob. Maaangkin na yung teritoryo na nandun sa loob ng teritoryo. Kaya mahalaga, maintindihan natin bakit kailangan nating pag-aralan yung mga gates na yan. Bakit kailangan buksan yung ating isip? Ito yung mga bagay na humahadlang, na kailangan nating alisin, wasakin, para makapenetrate tayo. Ibig sabihin, makapasok tayo at maabot natin yung nasa loob, nasa kabila ng gate. Amen? Ito yung pinangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 22:17, English Standard Version. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of the heaven and as the sun that is on the seashore. And your offspring shall possess the gates of his enemies. Ibig sabihin, kaya mangyayari yan, yung salin lahi, panay pagsakop nila ng mga teritoryo. Amen. Pero ito ay nasa spiritual na kalalagayan. Hindi ito yung digmaan na katulad na ginawa nung panahon ng World War I at World War II, na pagpapalaki ng nasasakupan. Ang katulad natin, yung world power nung time na yon ay Amerika, Britanya, sila yung nangunguna sa pagsakop ng mga bansa. At sumama na rin ang Spain o Espanya. Basahin natin sa Tagalog. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binihi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. At makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan
ng kanyang mga kaaway. Amen? Alahanin natin, ilang taon na si Abraham na natanggap yung ipinangakong tagapagmana. Ilan? Ang tanda na niya. Nung dumating, iisa lang yun. Nainip pa nga nag-anak pa siya doon sa kanyang concubine. O yung, kasi nung panahon nila, pwedeng mag-asawa, bukod sa talagang asawa, pwede bang kumuha ng ibang asawa. Nagkaroon ng Ismael muna. Amen? Pero, ang sabi ng Diyos, sing dami ng bituin at sing mas marami pa sa buhangin. Kaya ba natin bilangin ng mga buhangin? Kaya ba natin bilangin ng mga bituin? Sinubukan niyo na bang yung gawin? Yung susubok niyan, ay hindi ko alam kung nasa tamang katinuan. Amen? So ito yung pangako ng Panginoon at hanggang ngayon, ginagawa at nais gawin ng Diyos na masakop pa at maihayag yung dapat na maging paghahari ng Panginoong Jesucristo. Amen? At dadagdagan pa natin yan. Ito ay mula sa Psalm 127 verse 5. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Sa Tagalog, maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya hindi mapapahiya. Kapag siya'y nakikipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Ang panlaban nila ng kanilang kapanahunan, yung quiver, yung lalagyan ng pana, ng palaso. At ang isang mandirigma, kapag puno ito, ibig sabihin, mas marami siyang magagawa, mas marami siyang mapapatay, mas marami siyang mapapana na kalaban. Amen. Pero sa isang banda, ito ay inihalin tulad rin sa mga anak. Na yung isang ama ng tahanan na maraming anak ay mapalad. Amen? Bakit? Pag nagdeklara ng digmaan, ang dami na niya agad sundalo. Amen? Nakasama niyang lalaban. At tayo ganun din. Bilang miyembro ng iglesia, bilang kasama sa pinaghahari ang bayan ng Diyos, kapag mag-uutos si Lord ng pakikidigma sa espiritual, marami ang nakikipaglaban para sa Kanya. Amen? Hindi lang 3, hindi lang 4, kundi lahat ng nagsasabi na sila ay mananampalataya ni Jesucristo. Kaya ang pag-aaralan natin, ayan na siya. Isang ama ng tahanan, nasa harap na ng gate. Ano siyang gagawin? Kundi, paano siya papasok? Ito bukas na. Pero kung siya saradong-sarado, sabi nga, sarado, kandado, kailangan mo ng susi o kailangan mo ng nasa loob na magbubukas para sa iyo. Kung yung nasa loob ayaw magbukas, ano ang gagawin? Sisirain. Diba, nakapanood na ba kayo ng mga laban ng mga kaharian sa kaharian? May dala silang, kasi maraming gates sa loob, pero may main gate pa rin na kung saan papasok yung kalaban. Na yung mga troso na dala-dala nila, tapos igaganon sa pinto, sabay-sabay para bumagsak yung pintuan. Amen?
We need to break down the gates of the enemy. Sirain ang pinto ng mga kaaway. Ano ba yung mga sisiraing pinto? Muli, meron tayong pag-aaralan na 5 bagay. At ito ay magbibigay sa atin ng kaunawaan para higit nating maintindihan kung paano tayo aabot sa tao. Kung paano natin sila kakausapin. Sabi nga, ang pagkausap mo sa bawat tao, depende sa sitwasyon, depende sa lagay ng puso niya, at depende sa lagay ng kanyang kaisipan. Katulad na lang ng kung kayo mga magulang, at alam ko marami dito magulang, yung pagdidisiplina sa anak, magkakaiba. Amen ba? Merong, alam mo dapat kung saan mo siya kukurutin o kakantiin para siya sumunod at para siya madisiplina ng tama. Hindi pwedeng yung pagdisiplina sa 7 ay kapareho ng sa 2. Ilang taon na si Amara? 5. Hindi pwedeng pareho. Amen? Dahil magkaiba sila ng estado ng isip. So, iba pagka yung mga 0 to 2, at pag nagsasalita na, pagka 3 to bago mag-aaral, iba din. So, ganun din pagdating sa tao na kinakausap natin. Kung kayo din ay humahawak ng tao sa trabaho, iba-iba rin yung paraan ng paghawak sa kanila. Dahil yung mga kasama mo sa trabaho, iba-iba ang background ng pamilya, iba-iba yung upbringing nila, iba-iba yung values, iba-iba yung kakayahan. Kaya, pag panahon na kailangang disiplinahin, dapat maunawaan natin yung pinanggagalingan nila. Minsan sabihin, bakit kaya yung tao na to parang sa lahat ng bagay, negatibo ang sinasagot. Sa lahat ng bagay, ang hinahanap yung mali kaysa yung tama. Nakatagpo na ba kayo ng ganong tao? Sa dami-dami ng ginawa mo, ang nakikita lang nila yung pangit at sa tingin nila maling ginawa mo. Sabi nga, pag boss ka sa isang opisina, pag nagtipon-tipon yan, malamang ikaw ang pinag-uusapan. Amen? At na-prove ko yan, kailan lang. May isa akong dating tauhan, mga 5 years na wala na sa GMA. Marami siyang kinuwento na sabi niya, ma'am, sorry po talagang gustong ko itang kausapin kaya lang hindi tayo magtagpo. Pero gusto ko pong malaman yung na ganito. So, sabi ko, alam ko naman yan. Nasa bawat, may kanya-kanya kayong grupo. Halimbawa, kahit marami sila, mag-grupo-grupo yan. Alam mo kung sino yung magkakagrupo at alam mo kung sino yung hindi. At nagtitipon-tipon yan, pag-uusapan nila, hindi kabilang sa kanilang grupo. Amen? Ay sabi ko, ako hindi na affected dyan. Sabi ko, bakit? As long as alam ko na tama yung ginawa ko, tama yung pinatupad ko, wala akong nilabag na batas ng kumpanya, hindi ako affected. Kung hindi nila gusto ang paraan ko, yung pag-uugali ko, sila na magdadala nun. Basta sa akin, hindi ko dapat personalin. Diba, merong sinabing hindi maganda, hindi ko siya babalikan at personalin ko siya. Opinion niya yun eh. Amen?
Then yung opinion niya, kanya na yun. Pero kung makakasira siya doon sa ginagawa sa trabaho at sa loob ng kumpanya, that's the time na makikialam ako dahil tungkulin ko na gawin yun. At iyon ay inatas ng kumpanya sa akin. Amen? Kaya kailangan natin gibain ano man yung humaharang para magkaroon ng maayos na pagsasamahan o ano man yung haharang para maabot natin yung nasa kabila ng gate, gagawin natin dahil yan ang utos ng Panginoon. So, meron tayong 5 pinto na gigibain, sisirain. Ang una, gate of ignorance. Pinto ng kamangmangan. Ano ang sabi doon sa Bible na inaalikabok? Read me. Basahin mo ako. Sa mundo, ang populasyon, ang world population, nasa 8, hindi ako nagkakamali, 8.2 billion. At ang Kristiyano daw, doon sa 8.2 billion, ay nasa 2 billion lang. So may 6 na billion, 6.2 billion na hindi nakakaalam. Ano ba yung ignorance na yan? Hindi ito yung wala kang alam, di ka nag-aral. Ang ignorance na to, yung walang alam patungkol sa Diyos. Hindi kilala ang Diyos, hindi kilala ang si Jesucristo, at hindi alam ang banal na spirito. Sabi ka ng salita, paano nila malalaman kung walang magsasalita patungkol sa mga bagay na yun? At dito lang sa Pilipinas, napakarami pang lugar na masasabi nating liblib. Walang kuryente, hindi nakakanood ng TV, hindi walang radyo, malayo sa sibilisasyon. Kung ito ay isang community, halimbawa yung mga tribo-tribo, meron pa rin silang mga leader sa loob. Pero kung walang maghahayag dun sa loob at hindi sila umaalis sa kanilang lugar, malalaman kaya nila yung patungkol sa Diyos. Siyempre hindi, di ba? Maski nga yung ibang nagsasabing Kristiyano o member, yung sinasabi kong 2 billion na kinukonsider na Christian, hindi pa yun puro. Kasi kasama pa doon yung mga Catholic, kasama pa doon yung mga INC, yung ibang relihiyon na nagsasabing kilala nila ang Panginoong Jesus, pero yung daan ng kaligtasan nila ay hindi yung tunay na daan ng kaligtasan. Hindi sa Jesus lang. May dinadagdag sila para ikaw ay masabing ligtas at pupunta ka ng langit. At tandaan natin, ito yung kamangmangan o yung walang kaalaman patungkol sa bagay ng Diyos, napakadali na lang na maabot kung mas maraming magmimisyon at maghahayag ng salita ng Diyos. Kahit nga yung maliliit na tracts, pwede kayong mag-uwi para magpamigay kayo. Makabasa lamang sila ng kahit ilang talata patungkol sa Panginoong Jesus, patungkol sa daan ng kaligtasan. So, kailangan natin niyang alisin. At mawawala yan kapag inihayag natin yung Diyos ng Biblia, yung Jesus ng Biblia. Amen? In Ephesians 4:18, sabi dito, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to the hardening of the hearts. Tuna lang tayo sa ignorance that is in them. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, kalibhasay, nahiwalay sa buhay
sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ito, yung pinupunto ko dito, yung literal na walang alam patungkol sa Diyos. So, kung literal na walang alam patungkol sa Diyos, paano mo siya kakausapin? Siyempre, papakilala mo yung Diyos ng Biblia at tuturuan mo siya na magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Doon magsisimula. So, pangalawa, gate of unbelief. Pinto ng kawalang paniniwala. Binasahan mo ng salita ng Diyos, pero hindi niya kayang paniwalaan. Ayaw tanggapin ng kanyang puso. Hindi pa handa yung kanyang isip at ang kanyang puso. Amen? Kasi madalas, katulad ng nasa picture, sineshare ng Word of God. Anong ginawa? Pinagtawanan. Maaring, hindi ako naniniwala dyan, tapos tumawa lang. Amen? Marami tayong makakaharap na taong ganyan. Nasa kanila na yung yung hindi kayang isipin, ng kanilang mga isip, hindi nila tatanggapin. Kaya nga may kasabihan, di ba? To see is to believe. Hindi ako maniniwala dyan hanggang hindi ko nakikita, hindi ko nahahawakan. Katulad nung isang disipulo ng Panginoong Hesus, si Tomas. Hindi siya maniniwala na nabuhay na magmuli ang Panginoong Hesus hanggang hindi niya na ipasok yung kanyang daliri dun sa tagiliran na alam niyang tinusok ng sibat. Amen? Ganun ang normal na tao. Hanggang kung hindi magagap ng aking isip, kung hindi ko makita, hindi ko mahawakan, hindi ko maamoy, hindi ko malasahan, hindi ko yan papaniwalaan. Amen? Halimbawa, binigyan ka ng sis, kain ka. Masarap to. Alam mo ba, ang mahal-mahal nito. Binayaran to ng dugo ng Panginoong Hesus. Binayaran ito ng buhay. Kung binayaran ito ng buhay, ito, napakasarap nito. Ang kailangan mo lang kainin mo. Amen? Yung unbelief, hindi maniniwala. Hindi tatanggapin. Amen? Iyon pa yung estado nila, pero may kataraanan kung paano sila papapaniwalain. Amen? At yan, gawain pa rin ng Diyos. Gagamitin lang tayo para paliwanagan, pero hindi natin pipilitin. Dahil hindi nakukuha sa pilitan. Kaya na, kahit sabihin mong, this is healthy, you eat this is healthy, this is good for you. Pag ayaw na, hindi niya kakainin. Amen? Kahit sabihin mong, this is yummy. Ano lang ang yummy sa kanya? Chocolate. Amen? At saka Coke. Ganun ang tao. Amen? Pero hanggang hindi nila na-experience, hindi nila tatanggapin. Kasi, ang sabi ng Lord, kailangan ko munang palitan ka ng pusong laman. Kasi yung unbelief, ito yung mga pusong bato. Hindi kayang tanggapin yung mga bagay patungkol sa Diyos, yung mga bagay patungkol sa mga espiritual. Amen? Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayong may langit? Nakapunta na ba kayo ng langit?
Di ba hindi? Pero pag tinanong ko sila, naniniwala naman silang may langit. Amen? Tanungin mo, ang susunod, sa tingin mo, paano ka pupunta ng langit? Diyan na magkakatalo-talo. Magkakaiba-iba na ng sagot. Pag Catholic, sasabihin, mabait akong tao, tumutulong ako, gumagawa ako ng mabuti. Nawala na agad si Kristo. Amen? Pag iba namang relihiyon, kailangan maging kabilang ka sa relihiyon na to. Pag hindi ka kabilang dito, hindi ka makakasama sa maliligtas. So, relihiyon ang tinataas. Amen? Isa lang ang daan ng kaligtasan, si Jesucristo lang. At yung pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Amen? Basahin natin, John 3:18. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Amen? Ilan na, hinusgahan na. Yung naniwala, niligtas. Yung hindi nanampalataya, hinusgahan na. Amen? Kaya kung hindi sila mananampalataya sa Panginoong Yesus, darating yung paghuhusga ng Panginoon. Sa Tagalog, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Si Kibuloy, ang pagpapakilala niya, siya si Jesus. Jesus, the Son of God. Siya raw yung Jesus ng panahon na ito. Amen? Hindi po pwedeng, kung yung anak mo, pinangalanan mong Jesus, Jesus yung pangalan niya. Di ba? Katulad ng anak ni Changme, ang pangalan ay Jesus. Kaya Jesus siya. Pwede siya magpakilala, ako si Jesus. Ano yung pangalan niya? Pero kung hindi ka naman pinanganak, hindi ka po pwedeng maging Jesus Christ. Amen? Iisa lamang ang anak ng Diyos. Kaya nga, tangi, nag-iisa at tanging anak ng Diyos. Iyan yung sinasabi sa John 3:16. Amen. Ipinadala yung kanyang anak para lamang tubusin yung kanyang hihirangin na mga anak ng tao, yung mga nandito sa lupa. Amen? So, pero hindi naman pag nag-share ka, huwag namang masyadong ang bigat agad ng dating mo. Alam mo ba, ikaw ay hinusgahan na. Hindi mo pwedeng ganoonin. Tandaan natin, ang Diyos ay inabot tayo sa kanyang pagmamahal at grasya. Kaya yung mga taong wala pa, hindi pa nananampalataya sa Panginoong Hesus, abutin din natin ng may pagmamahal at grasya. Meron kasing mga naghahayag na gano'n yung kaparaanan nila. Totoo naman na pag hindi sila nanampalataya sa Panginoong Hesus, sa impyerno sila mapupunta kapag kinuha na sila ng kamatayan. Masakit lang yung katotohanan, pero yun ay totoo. Pero i-share natin na sa paraan na aabutin natin sila ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi rin natin sila hinuhusgahan. Kaya nga natin sila inaabot ay dahil alam natin na ang Diyos ay namatay para sa lahat. At yung kaligtasan ay maaaring ibigay para sa lahat ng lalapit sa Panginoong Hesus. Amen?
Number 3, gate of poverty or riches. Pinto ng kahirapan o kayamanan. Bakit? Paano yan nagiging hadlang sa taong nais mong ilapit sa Diyos? Posible ba yun? Yung pahirapan at kayamanan maaring maglayo sa Diyos o maging dahilan para hindi sila lumapit sa Diyos. Amen. Pag sobrang hirap, ayaw nang maniwalang may Diyos. Lord, dasal naman ako ng dasal. Bakit ganito pa rin ang buhay namin? Lord, umiiyak pa nga ako nung nananalangin ako sa iyo eh. Pero bakit hindi nababago yung aming sitwasyon? Pag mayaman naman, parang kampante na sa buhay. Di na nila kailangan ng Diyos. Lahat ng mga material na bagay, meron ako. Pero pag nagkasakit, nagka-cancer, kaya ba silang iligtas ng kanilang pera? Hindi. Pero lumalayo sila sa Diyos kasi natutukon sila sa pangkasalukuyang estado ng kanilang buhay. Sabi nga basta kontento ka lang sa buhay na to, ikaw yung tunay na mayaman. Amen? Kaya dapat alamin natin, o kaya pag yung may hirap, mas mahaba yung ginagawa nilang pagtatrabaho. Maski alam nyo, yung mayayaman, kahit mayaman na sila, hindi pa rin sila kontento sa pagpapayaman. Mas mahaba pa rin yung oras nila sa kanilang business. Dahil, hindi kontento. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? In Proverbs 30, 8-9, keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Diba sa panalangin? Give us this day our daily bread. Ganun dapat ang pananaw ng isang mananampalataya. Otherwise, I may have too much and dishonor and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. Sa Tagalog, huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang bigay mo sa akin. Baka kung malagana ako, ay masabi ko na hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Ano ang common na sinasabi ng mga nahuhuling magnanakaw? Matindi lang po yung pangangailangan ko. May sakit po yung anak ko, yung magulang ko nasa ospital. Tama ba yun? Mali. Hindi. Yung pangangailangan mo, sa Lord ka lumapit. Huwag mong dudumihan ang iyong mga kamay para lang matugunan yung pangangailangan mo. Pero sa panahon ngayon, karamihan nagiging tamad. Amen? Bakit dumadami yung nagbebenta ng droga? Easy money, hindi ba? Basta hindi lang mahuli. Makabenta ng isang sachet, hindi ko alam kung anong porsyentuhan, baka alam ni Kuya B.
Wala kasi ako nakakausap ng mga pusher, mga dealer. Makabenta lang. Ang natatandaan ko lang, pati mga bata ginagamit. Na kapag nakapag-deliver, may 500 o 1,000. Amen. Eh kung marami siyang dadalhan, baka sa isang araw na nakaka-10,000 siya kung 10 yung deliveries niya. Hindi rason na mahirap ka, mayaman ka, tatalikuran mo ang Diyos. Ang pera mauubos, ang buhay mauubos. Pero ang Diyos at ang bigay na walang hanggang buhay ng Diyos ay mananatili. Amen? Kaya huwag tayo mag-focus doon sa wala tayo. Mag-focus tayo doon sa meron tayo. Lord, ikaw lamang po ang meron ako. Kung nasa iyo ang Lord, sapat na yan at higit pa. Amen? Di ka nagkakasakit, samantalang yung iba, labas-pasok sa ospital. Amen? Hindi ka na-aksidente, samantalang yung iba nakatayo lang, nasa gasaan, nasa sidewalk na nga. Amen? At tandaan natin, maraming tao na nandito nakakahon pa rin, nasa ganitong sitwasyon, kahirapan at kayamanan, at ito yung nagiging dahilan para lumayo sila sa Panginoon. At para hindi magkaroon ng oras sa Diyos. Amen? Napakahalaga na unahin muna ang Diyos. Diba? Sabi nga doon sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Basta unahin mo lang si Lord. At si Lord na ang bahala sa lahat. Amen? Palakpakan mo na nga natin ang Diyos. Pang-apat, gate of indifference. Pinto ng kawalang interes o walang pakialam. Nung kapanahunan, nung maliliit pa yung anak ni Pastora Rosie, madalas yan nasa tabi ko. At pero yung isa lang, yung talagang naiiwan, na kahit umalis na yung tatlong kapatid, nandun pa rin siya. Ang naririnig ko, sasabihin ko sa kanya, bumaba ka na, maglaro ka kasama ng mga kapatid mo. Alam mo nyo, ang sasagot? Wapakels. Hindi ko alam kung iyon pa rin ang ginagamit ngayon ng mga bata. Wapakels. Wala siyang pakialam. O kaya minsan naman, ay, namimigay ng pera doon. Ayaw ko, sasagot. So what naman for me? Mga 4 years old soon. So what? Wala akong pakialam. Maraming tao, ganyan. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kasi hindi nila naiintindihan na pag namatay sila at hindi sila naging mananampalataya ng Panginoong Jesus, impyerno ang punta nila. Pero kung nauunawaan nila na kung naniniwala silang may langit, maniwala rin sila na may impyerno. Amen? Totoo yun dahil sinulat sa Biblia. Isa siyang dagat-dagatang apoy na sinusunog ka pero hindi ka matupok-tupok. Amen? Ayun nga lang mapasok ka ng kapiraso, napakasakit. Dalo pa yung nasa dagat-dagatan ka ng apoy. Baka yung iba doon, swimming pa. Mas na-enjoy pa. Amen?
So dapat maunawaan nila, makialam ka. Makialam ka, dapat may pakialam ka. Kasi yung mga mahal natin sa buhay na hindi nanampalataya sa Panginoong Jesus, sa impyerno ang tungo. Hindi naman pwedeng kaway-kaway na lang. Nasa langit ka, yung mga mahal mo sa buhay, nandun sa kabila, kakaway-kaway ka na lang. At sasabihin mo, bebote nga. Bebote nga, hindi ka kasi maniwala eh. Amen? Pero, mahal sila ng Diyos at mahal natin sila. Kaya aabutin natin sila para maipakilala ang Panginoong Jesus. Ang mauobserba mo ay sa mga bata, kailan sila nagiging indifferent? Yana. Pag humahawak ng cellphone, ng tablet, hindi makarinig, hindi makausap, hindi namamansin, yun ang pagiging indifference. Kahit anong tawag mo, kahit anong kausap mo, yung wapakers. Amen? Kaya dapat matuto rin tayong dumisiplina. Dapat meron lang certain hours na pwede. Amen? Kasi dapat yan maging consistent. Napakahirap kausap ng taong walang pakialam. Para kang nagsasalita sa hangin, hindi nakakarating sa tenga. Pag hindi nakarating sa tenga, hindi makakarating sa kanyang isip at sa kanyang puso. Amen? Kaya tandaan natin, kahit wala silang pakialam, gustong makialam ng Diyos sa buhay nila. At gusto ng Diyos na ibilang sila sa kaharian ng Panginoon. Amen? Kaya makialam tayo. Kasi ito yung nakarinig na ng Ebanghelyo. Ilang beses na siyang nasharean. Kasi may mga nasisharean ako, uy, alam ko na yan. O dati akong sumasamba. Pero nasan siya ngayon? Ibig sabihin, wala siyang pakialam at hindi totoo yung naging pananampalataya niya. Ang sabi sa Romans 1:21 to 22, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to them, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools. Ito yung nagmamagaling. Alam ko na yan. Huwag mo nang sabihin sa akin yan. Paulit-ulit ka naman. Nasabihan na ba kayong ganon? Paulit-ulit ka naman eh. Ilang beses mo na sinabi yan. Alam ko na yan. Pero nung sabi ng Diyos, kung alam niya, bakit hindi niya itinamuhay at hindi nakikitang totoo sa kanyang buhay? Sabi sa Tagalog, kahit nakilala nila ang Diyos, sila'y hindi nila pinangaralan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabulukan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Amen? Huwag tayong magmarunong. Isa lang ang daan ng kaligtasan, si Jesus lang.
At ang pananampalataya sa Kanya, ang kaparaanan. Wala ka nang maidadagdag dyan. Gawa ng Diyos lahat yung bagay na yun. Pero dahil nabago ka na, binigyan ka ng bagong puso, bagong pagkatao, natural lang na nabubuhay ka sa katuwiran, natural lang na naglilingkod sa Diyos, natural na sa iyo yung gumagawa ng kabutihan. Amen? At dadako na tayo sa panglima, gate of pride. Pinto ng pagmamataas. Maraming din ganyan. Ang dahilan na pumipigil sa kanila para magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus ay kayabangan, pagmamataas. Di nila kayang tanggapin na wala silang parte sa kaligtasan. Amen? Kasi dati hindi ko rin matanggap na wala akong kailangang gawin para ako'y sabihin ng Diyos na ligtas ka na, sa langit na ang punta mo. Dahil nabaon sa akin, kailangan gumawa ka ng mabuti, kailangan huwag kang magkasala, kailangan tumulong ka sa kapwa. Pero ngayon, nauunawaan ko na lahat ng iyong ginagawa mo dahil ikaw ay niligtas. Trabaho yun ng isang mananampalataya. Kahit magpapako ka sa krus para iligtas ang sarili mo, wala. Isa lang ang tinanggap na pagpapako sa krus, yung ginawa ng Panginoong Jesus. Yung pride, ito yung hindi pwedeng wala akong gagawin eh. Hindi pwedeng Diyos lang, dapat partner kami ng Diyos. Ayun ay tinatanim ng kaaway. Amen. Muli, lahat ng mabubuting gagawin mo, ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Diyos, dahil gusto mong maging kawangis ng Panginoong Jesus. Masubukan nyo na ba na i-search yung word na pride sa Google? Ako lang. Anong nakita nyo nung sinearch nyo yung word na pride? Lalo na pag kinlik nyo yung image. Sino ba yung nagmamarcha na ang dala-dala ay pride? Pag-uwi nyo, gawin nyo. Yung may rainbow, yung rainbow colors, mga miyembro ng LGBTQIA++. Dumadami. Diba? Anong pinapakita ng pride? Nagmamalaki sila sa Diyos na yung kasarian na ipinigay sa kanila. Nagkamali ang Diyos sa kasarian na ibinigay sa kanila. Amen? Pagmamalaki yun sa Diyos. Pasintabi, pero dalawa lang ang nilikha ng Diyos, isang babae at isang lalaki. Amen? Diba? Sabi ko, oo nga Lord. Nagmamarcha sila, dala-dala yung banner na nakalagay pride, tapos ang kulay rainbow. Nagmamataas sila sa Diyos dahil hindi nila kayang tanggapin yung kasarian na binigay sa kanila ng Diyos. At lumalabas sila doon sa natural nilang kasarian. Amen? Nakakalungkot. Sabi nga nung kasama ko sa opisina, hindi naman sila nanganganak, pero madalas silang, hindi,
mabilis silang dumami. Amen. Kaya kailangan nating hanapin. Kailangan magbago sila ng puso at isip. Kasi, sige, masaya ako eh. Masaya ako dito sa ganitong buhay. Sige, hanggang lupa ka lang masaya. Pero walang hanggang kang maghihirap at malungkot. Amen? Yung buhay hindi matatapos dito sa lupa. May susunod na buhay. At iyon ang pinakamahalaga. Kasi ang susunod na buhay, walang hanggan. Kahit ayaw mo na, mabubuhay at mabubuhay ka pa rin. Nasa impyerno ka, kahit sumuko ka na doon, ayawan mo na, wala ka nang magagawa. Iyon na, yung huling hantungan mo, ang paghuhusga ng Panginoon. Amen? Yung iba, pride, ang dahilan. Hindi nila kayang tanggapin. Ito ang kasalanan ni Lucifer, ni Satanas, ni bright morning star. Itinuring niya ang kanyang sarili na mas mataas sa Diyos. Gusto niyang pumantay o higitan pa ang Diyos. Walang hihigit sa Diyos, walang hihigit sa karunungan niya, walang hihigit sa kapangyarihan niya, walang hihigit sa pagmamahal niya. Kaya hindi tayo po pwedeng pumantay at humigit pa sa ating Diyos. Amen. Kaya nga dapat nananatili tayong sa pagiging mababa. Ang Panginoong Hesus mo naging tao, siya'y nagpakababa. Tinanggap niya yung pinakamatinding parusa. Yung pagpako sa krus, ito yung parusa na napakatindi. Ito yung itinuring ka na wala kang kwentang tao, kriminal ka, lahat ng maaring sala na ipatong sa kanya o ikabit sa kanya ay isinama doon sa krus. Amen? Pero nagpakababa siya para lamang iligtas ang kanyang mga hinirang. Anong sabi ng Lord? Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Sa Tagalog, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Sabi nga, huwag kang mag-akala na hawak mo na yung mundo. Saka isang araw na kita mo nakalagpag ka na, nakalagpa ka na. Ay, ibig sabihin, lagi tayong magpasakop sa Diyos. At kapag tayo'y nasasakop ng Diyos, nagiging masaya, madali ang buhay. Kaya abutin natin. Alam ko, marami tayong mga kilala na mga ganitong tao. O review lang, kailangan nating wasakin ang mga pintuan ng mga kaaway. Una, kamangmangan. Wala silang alam tungkol sa Diyos. Hindi nila naririnig yung patungkol kay Kristo. Pangalawa, narinig nila pero hindi nila kayang isipin, hindi nila kayang paniwalaan, hindi nila kayang tanggapin. Pangatlo, poverty or riches, kahirapan o kayamanan. Nabibisi sila sa mga bagay sa mundo na to. Tungkol lang sa sitwasyon nila, tungkol sa peras, tungkol sa kayamanan. Pang-apat, hindi ka rin. Sa simpleng wala lang pakialam. Ayoko basta ayoko lang. At yung panglima, pride or pagmamataas. Dito na ako magtatapos at ito ay utos ng Diyos sa lipi ng Israel. Sabi sa Isaiah 62:10, pass through the gates, prepare the way for the people, build up
the highway, remove the stone, raise a banner for the nation. Diba? Ang linaw. Pass through, pass through. At paano ka makakapasok? Kailangan mawasak yung mga humahadlang. Kayo'y dumaan sa mga pintuan, inyong ihanda ang lansangan para sa bayan. Inyong itatayo, inyong gawin ang maluwag na lansangan, inyong alisin ang mga bato sa ibabaw ng mga bayan, ang watawat ay itaas ninyo. Pag naglagay na ng flag, pag nilagay na natin yung flag ng Panginoong Jesus, iyon ay tanda na nasakop mo na yung teritoryo. Amen. At hindi mo masasakop yan hanggang hindi ka papasok doon sa loob ng teritoryo. Amen? Palakpakan nga natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo ay dadako para sa ating communion. At habang ipinamimigay yung elemento, awitan po natin ang Panginoon upang alalahanin yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Sige po, yung mga nasa taas, bumaba na.